Inaabangan na ang isa sa pinakamalagang testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Haharap bilang huling testigo ng prosekusyon bukas si NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng umano'y grave threats laban sa Pangulo. At ayon mismo sa prosecution panel, may mga bagong impormasyon itong ilalantad na hindi dapat palampasin. Narito ang report ni Judea Bernardo mula sa Senado Live. You wouldn't want to miss his testimony tomorrow. Joanna, ito nga yung maikling paglalarawan ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa nakaambang pagtestigo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag bukas, July 21, bilang huling testigo na ipapatawag ng prosecution panel kaugnay nga ng umanong pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Tama ko yung pagkabanggit nyo na yung nature ng search warrant very invasional. Sa press conference ng prosecution panel ngayong Lunes, hindi man naidetalye ni Attorney Tolosa ang lalamanin ng pahayag ni Matibag. Sinabi nito na may mga bagong impormasyon nga na ilalantad ang NBI kaugnay ng investigasyon sa alleged grave threats. Muli ring idiniin ni Tolosa na matibay ang ebidensya nila kaugnay ng pagbabanta ng Vice Presidente at existence ng kinontratang assassin na mula rin daw mismo sa pag-amin ni Duterte. Ang admission against interest ng Vice Presidente herself. Again, under rules on evidence, this is one of the highest forms of evidence. No? It's an admission against interest. She clearly stated, that she already had an agreement with an assassin to assassinate the president. And 3 days after, when she was given an opportunity to correct her statement, take it back, say it was a joke or whatever, she did not do that. She doubled down. Point of view of the prosecution, na iba yun, hindi ba invasive? Kayo lumamit ng contribution arguments. Bukod sa testimonya ng NBI Chief, pinaka-inaabaan nga, Joanna, ay yung paghaharap ni Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano na ngayon ay nababalot sa issue matapos silang magpalitan ng mga maiinit na komento kaugnay ng 2019 SEA Games investigation. Nagbigay din ng reaksyon si Tolosa patungkol dyan at sinabi ngang sana yung mga peripheral issues o yung mga usapin na malayo naman sa impeachment matters ay hindi na lumutang sa trial proper. Ang dapat lang daw pakinggan ay ang testimonya ni Matibag patungkol sa NBI investigation. Dahil dyan, ipinauubaya na ng prosecution kay Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero ang pagpapasya kung anong mga komento at usapin ang hindi dapat pag-usapan sa impeachment court. All other matters are just noise if they have nothing to do with respect to the investigation that he conducted. So yun ho ang suriin natin, yung ebidensyang ilalapag niya kapag siya ay nagtestigo bukas. And as pointed out by Senator Villa when he was the presiding officer. Bukod sa Cayetano Matibag conflict, nagbigay rin ng komento si Adjong sa iba pang tensyon sa pagitan naman ng ilan pang senator judge na napansin nga ng publiko. Halimbawa na lang dyan, Joanna, ay yung mainit na palitan naman ng opinyon at argumento ni na Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pan-Philippine Lacson at Erwin Tulfo. Ayon kay Adjong, bilang isang miyembro ng Kongreso, nakakalungkot na may mga ganitong sitwasyon sa pagitan ng mga senador habang gumugulong ang impeachment trial. Hindi ho sumasaya, hindi masaya na makita o nakakabigay ng saya na makita ang ating mga senador na may kanilang... And this does not reflect the position of the House Prosecution Panel. I'm speaking as a member of Congress. No, it does not give us any satisfaction to see our colleagues having this trouble within and among themselves. No, but again, when you speak about the impeachment proceedings, I think it should not also be appropriate and fair for the House Prosecution Panel to be dragged in an internal matters. The subpoena must be particularly described. Joanna, sa kabila nga ng external factors na ito, sinabi ni Attorney Tolosa na umaasa, nananalig at naniniwala pa rin yung prosecution team na kayang maging neutral at magbigay ng impartial judgment nitong ating senator judges anuman yung kanilang political alliances. Nakaka-excite yan, Judea. Wala bang binibigay na kluman lang ang prosekusyon sa umano'y pasabog na yan ni Director Matibag? Letters, journals,
Nako, Joanna, sa katunayan nga, tikom pa rin yung bibig, partikular ni Attorney Toloso Jr. Kaugnay nga kung ano yung magiging laman ng testimonya ni NBI Director Matibag bukas. Pero ang sabi lang nito, hindi dapat ito palampasin ng publiko dahil karagdagang impormasyon na magpapatibay daw dun sa una ng pahayag at testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Calilong, pati na rin nitong ni Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Inaasahan natin na kapag naisalang na bukas itong si NBI Director Matibag, posibleng lumampas pa nga ito ng isang araw dahil according to the pattern nga ng pagpepresenta ng mga testigo ng prosecution panel, pati yung pag-cross-examine ng defense team, kadalasan, Joanna, dun kay Calilong at kay Attorney Lotok, tumagal ng 2 araw. Ganyan din yung nakikita nating pattern sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag bukas o posibleng hanggang sa Miyerkules. Judea, paano naman nagsimula ang paglilitis ngayong hapon? Dumiretso na ba sa matters at hand o na-delay na naman? Ayun na nga, Joanna. Katunayan meron tayong mga ilang biro through the social media na nagsasabing ads daw nagsimula itong ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iyan ay yung palitan ng maiinit na komento, argumento ni na Senator Erwin Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Kiko Pangilinan at nandiyan din syempre si Senator Robin Padilla. Ito yung paglalatag sana ng manifestations ni Senator Robin Padilla kaugnay nga ng mga isyong kinasasangkutan nito na malinaw na medyo lihis dun sa impeachment trial proper. Isa lang yung panawagan ni Senator Erwin Tulfo, Juana. Sana yung mga hindi na necessary sa impeachment trial proper ay wag nang ibato o i-manifest doon sa loob mismo ng korte dahil aniya nga, injustice daw kay Vice President Sara Duterte ang anumang delay sa impeachment trial proper. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.